Migrating to Australia and Canada is not hard as you think. The Visa Center makes things easy for you. We offer different pathways: student visa, tourist visa, permanent residence, and work permit with PR. What separates the Visa Center from the rest? We are giving you free consultation and assessment. We have competent immigration consultant who will guide you all the way. Flexible payment schemes. Transferable application with no expiry contract. Our delighted clients who are now in both countries can vouch for our brand of service. The award we received this year is a testament of our passion and commitment to serve you better. And because we want to serve more people, we now have 7 branches in the Philippines: Cabiao, Nueva Ecija; Lipa, Batangas; Santa Maria, Bulacan; Gapan, Nueva Ecija; San Fernando, Pampanga; Ortigas; and Santiago, Isabela. We also have offices in Dubai and Abu Dhabi. The management's commitment to provide excellent service spells the big difference. The Visa Center can make your dreams a reality. Call us now. Westwind, a home that offers connected, healthy, and convenient living. Come and live freely here at Westwind at Lancaster New City. No move is too little, too simple. So create. Do it again. Listen, discuss, get it to them this way, all the way here, or there. Let that fashion propel you. Sorry, I meant passion. Get off your seat and move your business beyond your circle of friends. Move out of the weekend bazaar. Move out of the small pond. Move up to the big leagues. Not that kind of league. No move is too far, too insignificant, especially if you've moved to the other side of the world. Everything you do sends ripples to the people back home. So move just in time for the opening of classes, right after Black Friday. Or just about any Friday. However you dream of moving, go for it. Move roses. Move her up to college. Move mountains just to let them know you care. No move is too daring, too risky. So go ahead, bite the bullet, and move to a bigger place. Connect, deal, expand. Ride on, set sail, take flight, go nationwide. Nah, why stop there? Go worldwide. Oops, not that one. Move to the top of the food chain. Move to the front page. Move them to tears. Because whether you move this way, or this way, or... LBC has been stepping it up. Moving this way, and this way. To make sure you're one call, one click, one message, or one swipe away. When you're gonna make your move, you gotta LBC. Ultimately, the only moves you'll regret are the ones you didn't make. So let's move. Hello guys! If you are looking for a trusted travel agency here in Dubai, nandito na ang Travel Track Tourism. Get that 5-star experience when you travel with us. We'll help you process the documents you need so you can focus on your dream adventure. Whatever the destination, we'll be with you every step of the way. Travel Track Tourism offers affordable services, kabayan packages, visa services, UAE tours, UAE exit visa change, meetings and events, wedding destinations, Armenia packages, Georgia packages, worldwide airline tickets, holiday packages, car rentals, hotel reservations, and many more. And another good news, we accept Happy Payment. Kaya naman, for quick, easy, and reliable assistance, call Travel Track Tourism now. Okay, hello guys. Ayan, good evening sa lahat ng mga viewers natin, lalo na yung mga
nagbabalak na maging isang business person. Yan, dito sa UAE. Ayan, so welcome po sa inyong lahat. Ito na, hinihintay ko lang maging ready ang aking partner para ma-welcome natin siya sa ating screen. Ayan, ito na, pabatiin muna natin siya. Good evening, I am V. Yes, good evening, partner Junine. Good evening sa lahat po ng nanonood sa ating Business Blueprint. Grabe, alam mo, friend, napansin ko, sobrang fresh mo ngayon. Anong meron? Tinutukan ko ng ilaw para kukunin ng Lord. Ano yung gumaganon ka din? Yung gumaganon, nagpapaturo, nagpapadrip? Ay, hindi. Sa ngayon, hindi pa ako nagpapaturok, friend. So, siguro ilaw lang yan. Wala sa ceiling natin, no? So, good evening po sa inyo lahat. Ako, ito na nga, friend, no? The unscripted, it's always live. Lalaban tayo dyan ng live. So, whatever we are discussing here sa ating live is our personal opinion and whatever na na-research natin. So, kung may nagkamali kami, pwede naman sila mag-comment. Ayan. Oo. At so, sabi, our intention is that to actually educate or to inform yung mga kababayan natin na yung pagnenegosyo dito sa ibang bansa is not that hard anymore, di ba? Unlike before na parang mangilan-gilan lang yung masasabi nating Filipino business owners. Now, anyone can be a business owner. Kasi di ba may mga kilala tayo, friend, na nag-start sila as tawag nito household manager, now they are running their own business. Or example, si Boy Legit, di ba? Parang si Boy Legit, parang congratulations muna kay lang yan dati. Di ba? Parang may sarili. Dati lang nung kasagsagan ng pandemic, if I may share, talagang dinadayo natin sa Sato at tayo ay nagagawa kasi siya nung shot ng ginger shot. So, bote-bote yun. No? So, bukod dun sa kanyang famous na, alam mo na, yung ating mamoy. So, congratulations, syempre sa ating Kaboy Legit dyan. Oo. At saka other thing naman, nakikita natin, yung ilan sa mga storya dito, let's say, parang dati, nag-start lang sila as part-timer sa isang klase ng production. And then later on, nakapag-ipon na ng pera. Now, they have their own production company. So, kaya nga sa mga viewers natin, yun yung in-encouragement natin with Business Blueprint. Is that ano ba yung tamang plano na kailangan nyo gawin? Diba? So, me and V will actually going to help you na magbigay ng mga suggestions, ano yung mga in-demand na mga pwedeng i-freelance ngayon. And then, syempre, yung topic natin dyan, how to become a legit freelancer in the UAE. Okay, ang unang tanong natin para sa iyo muna, Miss V. Grabe, thank you for that wonderful question. Hindi kasi una muna, para sa iyo, Miss V, why do you think it is actually good or we can say the best na maging freelancer na lang dito sa UAE? Ano yung point mo? So ako, again, sa ating mga manonood, ito ay sarili kong opinion. So hindi ko sinasabi na mag-freelance kayo or whatever you decide. Pero ito, based on my personal experience din. Kasi long time ago pa, when I started here nga, kasi tulad nung nauna nating segment dito is ako ay empleyado. So darating yung time na talagang you're going to decide na mag-iba ka ng field, mag-iba ng trabaho, or pasukin mo yung ibang mundo. So it so happen na sa akin mas gusto ko talaga mag-freelance. So matagal ko na din pinangarap yung Junie. Ito yung sinasabi ko na if you have a dream, make sure na yung dream mo, pagtrabahuhan mo talaga yon. So, I might say na talaga pinagtrabahuhan ko din yan bago ko ma-achieve yun. So, ang maganda sa freelance kasi, again, this is my own opinion, is you have the benefit of your own time. You have the benefit. Kasi akala nyo lang po, formal kami niyan, pero ang pambaba namin yan, dahil mo lang. So, boxer short. Diba? Siguro number one ko dyan talaga nanalo is the time. Kasi I'm not getting younger anymore. So, nagtatrabaho ako sa F&B. So, hinahanap ng katawan ko, hinahanap ko din yung tinatawag nating quality time. So, magagawa ko lang yun kung meron tayong freelance kasi. So, kaya ako nagkaroon ng freelance talaga kasi, for example, ngayong buwan na to, you can work for the rest of the succeeding months. Kaya mong i-cover siya ng ganitong month. Then, magpahinga. So, meron naman pagkakataon na like this time, di ba, July and August, to be honest, bakasyon tayo rito sa UAE na kung saan medyo mahirap yung like for the events, mahirap sa amin kasi madalang during summer season. Ito talaga yung marami nagbabakasyon, sa mga ka-events po natin dyan, marami ang nakabakasyon. So, they are already
doing or getting the what you call yung benefit nung time kasi nakakapagbakasyon sila. Pagbalik niyan, ayan na naman, trabaho na naman sila. So siguro yan yung isang benefit na nakuha namin. Yung time, we have time for our family, we have time for ourselves, we can travel, basta time, the benefit of the time. Pero siyempre, ito naman para sa mga viewers natin, I'm sure ito yung most of the reason bakit marami nag-freelancer talaga. Yes. Number one kasi, kapag regular employee ka, you will just be receiving the same money every end of the month kahit ano pang gawin mo. Not unless ma-promote ka or magkaroon ng salary increase. Well, ang reality this is based on my experience. Yes. Mga taong kakilala ko din ng mga freelancer, they are earning more than 4, 5, 10 times nung pwede lang kitain as a regular staff. Okay, example. Kasi yun yung reality. I mean, sa mga viewers natin na nanonood dyan, please comment in the comment section if you agree with me. Kasi, di ba, Miss Bill, say magtrabaho ka sa isang restaurant, kahit supervisor level ka na, ang salary mo will be around 3,500. Yes. Yun na yun. So, let's add yung tips or ano pa yung mga pwedeng bonus na pwedeng ibigay. Pero kasi nandun lang siya eh. Pero ito mga freelancers natin, more na you are really very good dito sa freelance na ino-offer mo, the more na mas maraming kumuha ng services mo. Sabi ni Josephine, nag-a-agree siya. So, you can multiply yung iyong income kapag mas dumami na yung client mo or mas malalaking company na yung nagiging client mo. Kasi, example, may kaibigan ako na photographer and videographer. Dati ang ginagawa niya, sideline lang. Parang sumisingit lang doon sa mga production company. So parang he's getting like maybe 800 or 1,000 per per activity. Pero now that he is like full-time, freelance na talaga and has his own business, so malaki na ang kinikita niya, nakakabili na pwede naman sila, may pambayad na. So yun yung reality. Exactly, Jenny. If I may add also, actually, eto again this is our personal opinion ni Junie based on our experiences. So again, pag nag-freelance kayo, depende din yan. Pwedeng nag-freelance ka naman pero you are not talented enough or hindi ka talaga yung tinatawag na kasi may iba akong kilala din, hindi na natin i-mention na they actually grab the opportunity of doing the freelance kaya lang hindi madiskarte. Oo. You have the benefit of sa mga tamad freelancer. So kami actually, to be honest po, pag freelance ka, kasi ginagawa namin, I don't know if some of our viewers will agree. Sa freelancers, pwede nila kasing kitain yung kinikita ng regular employee in just 1 day or 1 week. Then, nagpapahinga sila. Then, basta i-cover namin yung mga cost ng kailangan naming mga obligations. So, hindi namin sinasabi na mayayaman po ang mga freelancers. Siguro ang pinagkaiba lang yan, dahil nga hawak mo na yung sarili mong visa, wala kang magkakaroon ng monthly income, kaya kailangan mo pagtrabaho. And at the same time, binibili or binabayaran namin yung mga visa namin, kaya talagang pinag-iipunan. So, number one dito siguro, friend, yung kung ikaw ay freelance, talagang kailangan mo marami kang time. Parang si Junie, nag-graphics, multitasker siya. So talagang legit na. Hindi lang ako vlogger. Mas marami akong alam. Dapat marami ka talagang alam. So marami ka dapat talagang ginagawa. So kung ano lang yung nakikita niyo sa social media namin, actually, yung sa back niya, napakadaming ginagawa. Kasi kailangan, you need to cover for something. Diba? Ayun. Okay. Kaya natin ito pinag-usapan ngayon, Miss V, yung magiging freelancer. Kasi, well, we know the fact na sobrang dami na ang mga Pilipino ngayon dito sa UAE na nagta-transfer or nagta-transform into a freelancer. Pero syempre, itong reason ko bakit we have the title na How to Become a Legit Freelancer, because what we want is to make sure lang na nasa tama din yung gagawin nila. Pag-usapan natin yan sa second half ng ating live. Pero syempre, ngayon pa lang, Miss V, we would like to acknowledge. Yan, kung si Mami Josie ay nanonood, ayan, meron tayong thank you so much. Ako, mamaya, pinagpaalam natin yun o ninenok natin? Ninenok ko, pero talagang very proud akong sabihin na talagang sinishare ko talaga yung kanyang video na yun regarding sa freelance kasi siya lang yung nakita ko na content creator na talagang diretsahang sinabi yun. So, thank you so much, Kapitana Josie. We'll be playing the video again. To remind yung tinatawag nating legit na freelance visa. So makikita niyo yan mamaya kasi sa Love Josie video natin.
nandiyan siya. Okay. Diba? So, kasi ngayon, ito para sa mga viewers po natin, maaaring yung viewers natin ngayon are planning to become a freelancer. Well, sobrang dami. Daming kumukuha ng own visa kuno. Okay? Marami nag-own Yes. visa. Marami nag-freelance. Kasi, well, ang isa sa mga reason din nito kasi, it's because may mga kilala ako na kapag naka-tourist visa kasi sila, mahirap daw i-hire Miss V. Kasi ang company will to spend money pa for their visa. Pero there are some company kasi kapag naka-own visa ka, well, totoo naman yun. Kung ako employer, may own visa na, NOC na lang, hindi na ako gagastos ng gano'n. Yes, gagastusin. Tama ba? Ako may mga viewers pa tayo dyan na yun ang reason nila na parang at least they can jump to other company, no? Every other company they wanted to work with. Kasi hindi sila controlled or hawak ang buhay nila ng mga employer. No? Kasi hindi mo naman ako binigyan ng visa eh. I have my own visa. And I can for a higher salary. Kasi alam mo yun, may sarili akong visa eh. Exactly. Nako, mag-share kayo ha, yung mga nakaka-experience or naka-freelance visa dyan, or may company kayo na naka-visa kayo, mag-comment po kayo na kung makakatulong yan sa ating mga kababayan na maging knowledgeable sila dito sa ating ni-discuss. And syempre, kung meron pa kayong hindi naman namin, kung ayaw nyo naman, minsan mahihain sila, no, ayaw nila magko-comment, you can message us here at Business Blueprint and we will try our best na ibigay po yung sagot sa inyo. Based, hindi lang sa aming experience, pero talagang nanggaling sa mga lehitimong dapat na magbigay ng mga payo sa kanila, di ba? Ayun. Okay. So ito na, nandito na tayo sa point, Miss V, no? Sa mga viewers natin dyan, baka nagbabalak na kayo mag-freelance. Ito, Miss V, based on your experience, based on your knowledge, ayan, at saka sa akin din, and if let's say kung mag-freelance sila, can you cite an example of ano yung mga pwede nilang pasukin na freelancing? So ikaw muna and then I will share my suggestion. Okay, so again, maraming pwedeng pasukin as freelance visa, no? So I will share on behalf of my own capacity. So bagwan lahat, magandang gabi once again. You are watching right now at Business Blueprint. To be honest, unscripted talaga to. So yung mga tanungan namin dito hindi namin nabigay sa isa't isa. So with that question, actually ako po, to be honest, my freelance is siguro mag-1 decade na. So, parang papasok pa lang yung and mas marami pa sa akin nauna actually, dun sa mga production, sa mga photography, videography, marami dyan. So ako, I'll share my experience. Nag-visa ako, nag-freelance ako na ang aking permit ay on event manager, event management, and then I have a influencers visa as well, or yung tinatawag natin na not literally influencer, pero social media through marketing through social media. Meron po tayo niyan. And we have, then ako, ang aking isa pang activity is yung, yung hosting. So kaya hindi ako sinisingil pag nag-host ako, yung kukuhanan ng permit because I already have the permit. So yun ang kagandahan, no? Kasi pag halimbawa kinuha nilang mag-host etong CV, or Team Navy, hindi na kailangan singilin ako ng ating department of kasi yung kasama yun sa activity ko. So in other words, my freelance visa is from Dubai Development Authority or yung DDA na tinatawag. And I have actually 3 activities na hawak ko dyan. Yearly binabayaran ko yan, i-renew ko siya. Para siyang company, Juni, na you need to renew your, the visa itself is actually nakahawak pa ako for the 3 years. But the activity, you need to renew it yearly. So, kung nasa field ka ng events, number 1 yan. Halos lahat po ng mga nagpi-freelance under ng events or mga eventologists, photography, videography, ano pa ba? Basta yung mga marketing na ganyan, graphic designing, ayan. So, sila yung may mga hawak na freelance visa kasi based yan dun sa aming community sa Dubai Media City na yung nagkakaroon kasi kami ng gathering once in a while. So, dun mo makikita kung sino-sino yung mga may freelance visa. So ano yung mga klase ng mga profession or mga skills yung from your circle, Miss V, na nag-freelance? Para at least, teka lang, kunyari yung viewers natin ngayon, okay, mag-freelance din kaya ako, pero ano ba ang in-demand? Kasi di ba, baka mamaya, freelance nga sila, pero mamaya wala naman pala wala naman talent doon. Oo. So, ano yung suggestion? Sa circles namin sa Dubai Media City, more on mga nag-graphics sila. So, mga graphic designers under ng marketing. Eventologists po, mga eventologists number 1 yan. Photography, videography, and other forms na napapaloob sa events, nandoon siya. So, yun yung namin,
Yun ang kanilang mga ano doon, porte. Pagdi-design, pagga-graphics, pagma-marketing. So yan yung mga naka-freelance kasi we are sa Dubai. Sa malakas ang demand yan dahil nga maraming events dito sa United Arab Yes, yes. Yan talaga yung pinasok ko kasi hindi yung porte ko, no? Kaya ayun ang kailangan ko kunin as a freelance kasi alam ko doon ako lalaban ng sabayan kasi eventologist tayo. So Pero doon. tabayanan nyo guys, sa second half ng aming live mamaya, magsasuggest kami ni Miss Vino paano kayo makakuha ng kliyente. Okay. Sa side ko naman, as of now, kasi nga diba as of now, I have a digital marketing company kasi. Yes. So, nakuha ang mga ilan pa sa mga viewers natin dyan, maybe you have this talent. In demand kayo yung mga social media manager, yung mga kayang mag-control ng social media, okay, mag-upload, mag-manage ng upload doon, mga content uploading, yung ganun, or content creation, content production, in demand yan, content writers, in demand yan. Or, yung mga magagaling, alam nyo ba, yung magra-run ng mga ads, meron kasi, meron dito mga freelancer, ang trabaho lang nila is just to run an ads. May mga kilala ako na tinatap sila ng mga ilang malalaking company from the Philippines na gusto mag-run ng advertisement or ng boosting nila dito sa United Arab Emirates. Yun lang ang trabaho nila. And you know how much they are earning? Sarap, It's no? 2,000 dirhams just for running an ads. At saka yung ads na hindi naman sila everyday magra-run ng ads eh. Exactly. At saka di ba ang ads naman, di ba, nakaano na siya, no? Sa ating meta, pwede mo na siyang i-schedule. So imagine yung, to be honest, kaharap na po natin si Junie Sorsano, isa sa malupit na nag-run ng mga ads yan. So imagine mo if you have how many clients na tiga ganon. So you do the math kasi yan yung benefit ng pag-freelance. So nasa bahay ka lang but you're running the ads. It doesn't mean naman na gagawin mo siya every time na i-run kang ads. Sa meta po, sa ating meta ng Facebook, no, or other form, talagang naka-schedule na yan. So pwede mo siyang upuan ng isang araw, design mo na for the whole week, tapos i-upload mo lahat, tapos naka-date. So yun, tama yun. Very another one siguro, since we're discussing yung digital, ito pa guys ha, marami din ang demand sa mga content creator. Okay? When you say content creator po, hindi naman kailangan vlogger kayo eh. Okay? Kasi there are so many people pa din na they're just doing content. Magaling sila mag-video, magaling sila mag-edit, magaling sila mag-graphics. This kind of talent is actually very in demand. Kasi normally, ang kagandahan kasi noon is that, alam mo yun, mag-hire sila for you to create the reels. Di ba? Video reels is very in demand right now. Kung magaling ka gumawa ng video reels, may kilala ako. Ang trabaho niya, dahil dati siyang videographer, nag-i-edit din siya. Now, dinevelop niya ang skills niya sa paggagawa ng mga reels. Ino-offer niya yung services niya na yun. So, let's say, sa isang client, makakakuha siya ng, for example, 1 reel or 2 video reels in a month. Alam mo bang 4 video in a month or times 2, which is 8, pwede siyang maningil ng 3,000 dirhams. By just so, ang kagandahan kasi nito, alam mo, i-set mo lang naman yung schedule mo, punta ka doon sa company na yun. I-shoot mo na lahat in one day. Tapos i-distribute mo siya for 1 month. Done. Meron ka ng extra. Oo. Totoo dito sa ganitong kailangan lang creative lang yung utak mo, and nowadays talagang you can learn everything, to be honest, no? Pwede, kung bibigyan mo lang ng pagkakataon yung sarili mo na pag-aralan, kasi lahat naman natututunan, di ba? So ako, hindi ko pwedeng sabihin na I'm a professional editor. Very basic lang ang alam ko, basta maganda na sa paningin ko, okay na, basta na i-deliver ko ng maayos yung message, no? So yun naman ang very important, pero talagang in demand dyan. So imagine niyo but again Junie, we are not encouraging everyone or our viewers na mag-freelance kayo. It's your call. Kasi nasa good topic yan, Miss B. At least ito magandang warning mo yun, Miss B, no? Sa mga viewers po natin, I agree. Hindi namin kayong pinupush na mag-freelance agad. Okay, siguro ang mapapayo natin sa kanila is that prepare your skills first. Exactly. Prepare your connection. Siguro kaya siguro ang suggestion ko dito, Miss B, if they wanted na later on maging freelance, is they have to get more project, expose their name, diba, and their project to different organization or different group. Makipagkaibigan sila sa kung saan yung circle ng mga tao na yun, gumawa sa ng magandang portfolio. Correct. Kasi doon ang labanan pagdating sa freelancing. Kasi definitely, no, si company, di ba, for sure, alam mo to, nasa event ka
naghahanap ka ng mga third party. Okay, I'm looking for a photographer. Okay, share me your portfolio. Oo. Mamimili ka dun eh. Di ba? Oo. Kasi So yung siguro, best. explore yourself, gumawa ka ng maraming portfolio mo. You can even offer it for free kung kailangan ba na free muna. Mag-ipon ka ng magandang portfolio mo. And then, once you think that you are ready, then pwede mo nang i-market ang sarili mo. You can run an ads, di ba, offering your services, lalo na kung legit ka na freelancer dito sa iyo. Legit. Exactly. And to add, doon sinabi ni Junie, no, very important to, no, na kasi ito natutunan ko to with isang tao. Kasi, to be honest, ako mahihain ako. Parang ayokong... Saan banda? Oo, Tingnan lang, ulitin natin yun. Saan banda? Introvert kasi ako, pero to be honest, ako talaga, mukha lang talaga akong madaldal na pero mahihain ako pag dinala mo ako sa isang group na mahihain ako. So what I've learned during this duration of my freelance, kailangan talaga benta mo yung sarili mo kasi wala. Baka may mga times na iiyak ka kasi wala kang pambayad kasi yun yung mga pinagdaan ko nag-freelance ako na okay, you need to sell yourself pagka freelancer ka na. And kahit hindi ka freelancer, very good yung sinabi ni Junie na talagang kailangan lumabas ka sa iyong... Or kung hindi man ganun, Miss V, ito sa mga viewers natin dyan, since you are going to go full-time freelance na, do not just focus on your skills. Kasi binanggit natin kanina, gumawa sila ng magandang portfolio para makapag-compete sila sa other freelancers. Pero I suggest you also have to learn how to sell yourself. So, unang-una, visible, attend sa mga ganong event, or dapat mo marunong kayo mag-run din ng advertisement nyo, social media advertisement, advertise yourself, gumawa kayo, mag-aral kayo paano mag-run ng ads properly, paano ba mag-carousel, paano gumawa ng mga link or Facebook form. Kung kailangan nyo umattend, sakto, no? Di ba nga, I'm also promoting schools. Di ba? Pwede kayo mag-aral, yun, Emirates Education Center, mag-aral ka ng social media marketing. Kasi yung nakagandahan, Miss V, parang okay, ready ka na eh. Para kang parang isang videographer na magaling na. Pero how are you going to find your client? Pero alam ko yung topic na to, mamaya natin yan pag-uusapan. Yun! Ang ganda, no? Kasi mag-share kayo kung may mga experiences kayo, tsaka baka gusto nyo i-share din kung ano yung mga dapat. Baka may mga nasabi na kaming mali. Again, this is based on our experience and what we've learned dun sa taon na parang ang tagal na natin. So sa taon na nilagi namin bilang freelancer, bilang business owner. So yun. And bago mag-commercial si Junie, hindi po talagang pwedeng sabihin na actually mga freelancer and business owners they are actually rich. Pinagtatrabahuhan po namin yan. So what we are actually gaining, talagang paguran po namin yan. To be honest, being freelancer and also business owner is actually times 2 ng pagiging empleyado. But again, you have the choice, you have the benefit of everything. Depende na lang kung paano mo patatakbuhin. Yun. Oo, totoo yun. Walang successful na tao na tamad. Promise. Kahit yung pinakamayaman ka, kung mapapansin nyo, masipag sila talaga. Yun talaga, the secret to success, really pagiging masipag. Masipag talaga. Sobrang masipag. Sa lahat. Kailangan. Oo. Anyway guys, bago tayo mag-jump sa second half ng ating live. Ito kasi naman we attended yung invitation ng Philippine Consulate dito sa Dubai to influencer. So dito nabigyan natin ng linaw na bakit marami ang nagkakaproblema sa contract verification kahit freelancer daw sila or naka-own visa sila. So this is a very good concern na we wanted to share to everyone para maintindihan nila. So, standby kayo guys kasi si V, for sure marami siyang mapapayo sa inyo mamaya na problema sa contract verification. Tapos mamaya aawain ko ang consulate kasi nga ginanito nila ako, di ba? Hindi ako nakauwi. So sinisisi natin ang consulate of something na talagang our fault naman pala, mali pala yung understanding natin. Kailangan alamin natin. Oo, of the visa or the own visa na tinatawag nyo, kaya standby po kayo, okay? Yes. So Miss V, ready yourself kasi sa'yo yung maraming explanation maya-maya. Okay. Sige, magbabalik po tayo guys. Alright. The Emirates Education Center has been one of the pillars of educational and training excellence in Dubai since 1993.
For over 3 decades, EEC has been dedicated to providing top-notch training and education, empowering countless individuals seeking personal and professional development to achieve their dreams. Over the years, EEC has grown into a reputable institution known for its diverse range of courses, experienced faculty, and commitment to excellence. A significant milestone in this journey was the merger with a group of dedicated volunteers and social entrepreneurs in 2018. This collaboration brought fresh perspectives and innovative approaches, renewed commitment to community engagement, allowing EEC to offer even more impactful learning experience, further elevating its mission and empowering its vision. The Genius Mila program is tailored for students who exhibit extraordinary abilities in various fields such as science, mathematics, technology, arts, and humanities. The program aims to foster a passion for learning and creativity, encouraging students to explore their interests and reach their full potential. We are honored to be recognized with the prestigious Professional Training and Education Center of the Year Award for 2024 by MEA Markets. This accolade is a testament to our relentless dedication to quality education, our forward-thinking teaching methods, and our unwavering commitment to our students' success. At Emirates Education Center, we believe in the power of education to change lives and build futures. We remain committed to nurturing talent, fostering growth, and contributing positively to our community. Join us on this journey of excellence, and together, let's shape a brighter future. At Emirates Education Center, we teach success. No move is too little, too simple. So create. Do it again. Listen, discuss, get it to them this way, all the way here, or there. Let that fashion propel you. Sorry, I meant passion. Get off your seat and move your business beyond your circle of friends. Move out of the weekend bazaar. Move out of the small pond. Move up to the big leagues. Not that kind of league. No move is too far, too insignificant, especially if you've moved to the other side of the world. Everything you do sends ripples to the people back home. So move just in time for the opening of classes, right after Black Friday. Or just about any Friday. However you dream of moving, go for it. Move roses. Move her up to college. Move mountains just to let them know you care. No move is too daring, too risky. So go ahead, bite the bullet, and move to a bigger place. Connect, deal, expand. Ride on, set sail, take flight, go nationwide. Nah, why stop there? Go worldwide. Oops, not that one. Move to the top of the food chain. Move to the front page. Move them to tears. Because whether you move this way, or this way, or... LBC has been stepping it up. Moving this way, and this way,
to make sure you're one call, one click, one message, or one swipe away. When you're gonna make your move, you gotta LBC. Ultimately, the only moves you'll regret are the ones you didn't make. So let's move. Okay, so we are back. Ito, Miss V, share mo muna yung anything about LBC services and Yan. Actually po, ayan o, thank you so much, Junie, for Kung pinanggal yung billboard mo doon, pinapatanggal ko na yung sa LBC doon I am the first Filipina with billboard. Hindi lang billboard, kundi pagmamay-ari ko po yung Manila building dyan sa Ottawa. Kasi nasa taas yung ating billboard do, together with our ambassador. So once again, yung ating LBC, kasi marami ang nagpapadala, especially na ngayong pasukan, So they can contact kasi nagkakaroon tayo ng problema doon sa ating hindi lang sa amin sa LBC, yung sa ating sa C, which is actually kanina nabanggit yung sa SONA na ni president natin ni BBM na-mention niya yon yung hindi pagkakaunawaan ng mga bansa. Pero so far so good dahil meron man tayong air cargo, so sa lahat ng mga kailangan magpadala, lalo na ngayon magpapasok ka na mga laptop, urgent. Ipaano nila, ipa-air cargo nila. So tumawag sila sa 800-522-111. Yan po ang ating call, BC hotline dito sa UAE. And also they can message sa atin sa LBC Facebook page po natin. And you can also message me. Thank you so much, Miss M. Serrano, for watching. Sabi niya, magpadala na sa LBC. Gusto siguro niya ilagay yung picture niya, billboard din niya doon sa LBC. Hindi pa tinatanggal yun, friend. Kaya ako naman ngayon, guys, medyo nakikita nyo, most of the advertisement na meron tayo ngayon are the brands that we are handling. Kasi nahihiya pa siya, hinihintay pa namin yung line-up niya. So, we have a couple of advertisement din dito. Ngayon, partner Junie, napatunayan mo na talaga mahihain ako. Actually, we do have advertisement for most of the brand, pero I suggest ko, kasi sinusuportahan ko din po kung ano po yung talagang pinopromote natin or sinishare po ni Mr. Junie dito sa atin, like the education, ang ating Emirates Education Center. Emirates Education Center. Oo, grabe yan, nakakatuwa dyan. Sabi ko, if I will be given chance, gusto ko pang mag-aral with other, kailan sobrang dami na parang, hindi na kaya ng schedule. Pero if I will be given a chance, talagang mag-aaral ako. Gusto ko yung culinary. Anyway, saka kasi Miss Vino, sa Emirates Education Center kasi, well, in general, okay, marami akong naririnig na mga magagandang storya ng mga iba pa rin kasi talaga na kapag isang OFW, mag-aral ka into different skills na gusto mo, magiging masaya ka kasi kapag yung trabaho na pangarap mo ay doon ka nagtatrabaho. Iba, you don't feel like working anymore. Yes. Diba, you are just enjoying yung passion na meron ka. You are become more passionate and become effective talaga doon sa trabaho na tinatrabaho mo ngayon. So, ang kagandahan lang with Emirates Education Center is that they are now accepting kindergarten 1 up to senior high school. So, hindi na sila easy sila. Yun, kaya pwede bang umabol yung mga viewers po natin dyan kasi nga yung classes will start on August 5 pa. Pero guys, tandaan nyo po, normal education kasi to as if you are enrolled in a private school in the Philippines. So hindi ito yung tipong katulad ng mga special courses nila na parang every 3 months may enrollment. Ito ay 1 year round kasi siya. Yes. So hindi mo mahabol ng August 5, next year na ulit. Oo, ayun. so important. At saka alam mo, kanina nanood ako ng SONA. Talagang tinutukan niya na ating presidente ang edukasyon. So, supportahan niya, which is actually napasmile ako doon, when he is actually discussing about education, yung quality ng education na bibigay niya sa mga Filipinos talaga, lalo ng mga estudyante natin dyan. So, maganda. So, if you have the chance, mag-aral din po kayo dito kasi dapat marami kang knowledge. And to be honest, Junie, if you're going to do freelancing, kailangan marami ka tagang alam. Oo, marami kang alam kasi you are now on your own di ba? You have to market yourself, develop yourself kasi ganyan. For example, like ako di ba dati I started like create offering my marketing support services. Ngayon kasi hindi ako pwedeng malimit lang doon sa
ideas and creating Yes, promotion yes. or campaign. Pero at the same time, you have to follow the trend. Gaya niyan, ngayon, gumagamit na tayo ng CapCut sa editing, di ba? Kasi it's easier, it's faster, Yes. it's more convenient. Sa phone mo lang. Then you Malapit have ko to nang use ang CapCut. Yes. Madali na ngayon, pero you just have to be properly introduced dito sa mga ibang software na ginagamit. Na alam ko si V gumagamit siya ng Canva. Yan sa mga Yes, viewers I natin do. na baka hindi Oo. pa kayo marunong. At saka Ayun. marami din na akong tinuruan mag-Canva. Ngayon, mas magaling pa sa akin talaga. And they're actually earning from it. Oo. Diba? Ayan. Okay, so yun guys, no, ilan sa mga supporters, mga brand support natin sa ating show ngayon. So now let's go back muna dito sa Miss V. Yan sa topic nga ng mga pagiging legit freelancers natin. Kasi nga, 'di ba, couple of years ago or last year, maraming issue na maraming nahihirapan na mapag-verify na kaya mga contract. Miss V, based na sa discussion natin with Conjen, ano ba yung mga reason kung bakit hindi sila na-verify ang kanilang contract nung tinatawag natin freelancer kuno or own visa? Freelancer. Oo. So again I'm talking sa aking sariling experience and opinion based on na ano din natin, na ating na-research. Kasi may tinatawag tayong legit freelance at saka yung tinatawag na freelancean ka ba. So, for example, I'm sharing this kasi marami akong na-receive na, okay, freelance ako, baka meron ka dyan. Pero ano ha, maraming nasira ang buhay ha dahil doon sa mga mali akala nila naka-own visa sila. Pero hindi sila, kasi nangyayari, hindi sila nakaka-uwi. Or nakauwi na sila, mahirapan silang bumalik. Yes, ito ang good example dyan, no? So, kumuha sila ng freelance visa. They thought, honestly, akala nila freelance talaga yung nakuha nila. Kaya ito yung sinasabi natin na ano ba yung legit sa freelance lang. So, nagkaroon tayo ng emergency. Okay? So, pumunta tayo ngayon ng consulate, nagpa-verify tayo ng contract. Actually, to be honest po, if you are holding a legit freelancer or freelance visa, you don't need to verify. Kasi ang bini-verify lang po sa ating konsulado ay yung mga empleyado. So pag sinabihan sa iyo na employment. Again, this is my own experience and based dun sa mga ka-freelance din natin na if you are holding a legit freelance, hindi ka magpapa-verify ng iyong hindi ka employee, self-employed ka eh. Hindi ka empleyado, you don't need an OEC, you don't need anything. Nasa iyo na lang kung gusto mong magbayad ka ng government fees or whatever. So, pero hindi. Anytime you can go out of the bansa, you can go back. Kailangan mo lang pag galing ka ng Pilipinas, magbayad ka lang ng tinatawag na travel tax. So, yun. Depende yung travel tax naman, depende naman yung kung ikaw ay sa economy or sa business class. So, doon lang nagkakataon. Siguro 1,000 pesos lang yun. Ano? Yun ang babayaran. So, ngayon, bakit ka hindi na-verify? Kasi nga, nakuha mo is freelance na tinatawag. So, ito yung good example ko na sinasabi palagi, Junie, is meron doon sa passport natin or yung Emirates ID, nakalagay doon actually sa Emirates ID mo. Doon mo malalaman kung ikaw ay freelance na. Basic knowledge po to. Alamin mo kaagad. Oo. Pag yung iyong Emirates ID nakalagay is your own name, and then kung saan mong freelance or kung saan mong government entity kinuha yung iyong visa. For example, V. Laurelia-DDA. Yun ang nakalagay doon. Junie Sorsano, ganyan, dash. Dapat yun po. Yan ay talagang legit na freelance. Oo. Na kasi ibig sabihin company mo. Kasi hindi ka employed eh. Ngayon, kung yung address ID nila, Miss V, nakalagay doon ay under sila in one private company, it means hindi sila freelance. No. They are actually, in a sense, na ito sinagot ko dito, di ba, kasi during our conversation with Conjen, Marford, is pag nakalagay company, kailangan mong humingi dun sa company, yung tinatawag na, in a sense, freelance ka kasi hindi ka naman nila pinapasahod. You're on your own. Binili mo yung visa na yan. Yan yung binili na pwede mong bilhin ng mababa lang, lalo na ngayon may tabi pa, pwede pang itabi, di ba? Kaya lang, yung company, company X, tapos nakalagay yung iyong position doon as sa marketing or sa sales, you are not actually a freelance. Freelance ka lang in a sense kasi nga hindi ka sumasahod. Kailangan mo yan, i-secure ka ng company na pinagbilhan mo ng NOC. They need to have WPS. Kailangan mo yan, i-secure mo. I think doon tumatama, Miss Nino, doon nagkakaroon ng issue yung may mga problema sa verification before.
Kasi parang, okay, kung employed ka nga, then you should have to have the WPS kasi that's our Yes. protection na pinapasahod talaga ng kumpanya mo na hindi nadidili, etc. So kung wala ka nun, so may problema. May scam na nangyayari. Exactly. So hindi kasalanan ng consulate. Kasalanan ni M. Cirano. Hindi, joke lang. Hindi. Dapat si company o yung pinagbilhan mo po ng iyong freelance and visa, kailangan alamin mo, kailangan nilang i-provide lahat ng mga ito. So, ayan yung sinasabi na may kontrata ka, may salary certificate ka dapat, may WPS ka, kasi ipapaverify mo yan. Doon po kasi yun ang legit na employee. Kasi di ba kapag legit na employee ka talaga, okay, kasi meron ka nun dapat, kung tutuusin ka, dapat may insurance ka, di ba, may WPS ka, at kung ano-ano ka ng mga benefits mo as a staff. Kapag wala ka nun, ang tendency po, ang titingnan kasi ng gobyerno dito, baka mamaya, alam mo yun, mapariwara ka dahil wala ka naman talaga tutulungan. Oo, diba? to be honest na, isa yan sa, dyan uminig yung ulo ko minsan. Concern yan talaga na kasi pagka sinabing, pag may nagtanong sa akin, ay freelance or freelancean, can you show me or pakita mo nga, patingin naman po kung okay lang sa inyo, patingin po nung inyong pinakang visa. Kasi doon ko malalaman. Pag nakita ko na company ang nakalagay, hihingan ko kaagad ng, for example, sa events, kasi hindi kami pwedeng basta-basta maglagay ng mga staff sa event. Kailangan kung they are freelancean, may NOC sila. Kasi kami ang mapapay ng So, pengi po ng NOC. Ano po yung NOC? Ma'am, kailangan po yan i-provide po nung pinagbilhan po ninyo ng visa na kayo po ay inaalaw nilang mag-work sa labas. Tapos, number one. Kaya siya kailangan ng NOC, ito yung explanation doon, guys. Kunyari, let's say, ang company mo, your position is secretary, example. Then suddenly, nakita ka, nagtatrabaho ka sa events. So, ibig sabihin, hindi yan ang trabaho mo at hindi yan ang company mo. So, NOC is required. It means that, kasi nga po, as per sa law, ng isang ng employer din, siyempre, binisahan ka nila, dapat sa amin ka na magtrabaho. Na kapag may NOC, ibig sabihin, I allowed you to work outside of my company na mag-part-time ka dyan. So parang part-timer ang category mo doon. Pero anyway, muna natin, bago ko makalimutan, i-play mo natin yung video na to, and we just hope everybody will definitely going to learn. I-shoutout muna natin si Mami Juice. Yes, thank you so much, Love Josie. You can also follow the page of Love Josie kasi very informative po yung kanyang kino-content doon. Tulad po nitong ating ipi-play ngayon about freelance visa. So ito na guys so we just hope that this can actually reach more Filipino na plano po mag-freelance dito sa UAE. Freelance visa ba ang kailangan mo? Huwag basta-basta maniniwala kapag may nagsabi sa iyo ng, may kakilala ko, pwede kang bigyan ng freelance visa, mura lang. Kabayan, maging matalino, huwag kayong bibili sa mga kumpanya na hindi mababanggit sa video na to. The Migrant Workers Office or MWO advises the public to employ legal entities only when securing visa and avoid engaging in visa trading in the UAE. Para hindi na po kayo maligaw ng landas, ito po ang listahan ng mga free zones offering legitimate freelance visas. Ras Al Khaimah Economic Zone para sa mga media professionals at educationists. Dubai Media City para sa various fields related to media. Dubai Internet City. Dubai Knowledge Park para sa education advisors, e-learning advisors, executive coaches, trainers, and researchers. Dubai Design District para sa mga apparel designers, fashion stylists and artists, wedding planners, hairstylists, textile interior object designers, image consultants at iba pa. Ajman Free Zone, Dubai Development Authority, Creative City Media Free Zone sa Fujairah para sa mga media, events, education, consultancy, communication, marketing, music, entertainment, and design. Al Quwain Free Zone, Dubai Airport Free Zone Authority or DAFSA at Dubai Culture and the General Directorate of Residency and Foreigners Affairs para sa talent pass, media, education at marami pang iba. Para naman sa mga domestic helpers natin, they can only be employed through licensed agencies, tadbirs, and through direct sponsorship of a qualified employer. Nakakalungkot dahil madalas, kapwa mo pa Pilipino ang manloloko sa'yo.
Huwag naman sana ganyan. Kung ayaw nyo magkaproblema sa inyong papeles at hindi kayo mahirapan sa verification sa MWO office dito sa UAE, bumili lamang ng inyong visa sa mga nabanggit na legal entities at huwag na huwag sa kung kanino man. Tandaan, workers and employers involved in visa trading are considered partners in crime, kaya both may be held liable as determined by the proper court of law. Huwag tayong magalit kung hindi ma-verify ng MWO ang ating mga dokumento. May mali kasi sa proseso. Kaya kabayan, huwag nang magpapaloko, maging alerto. Oh, wag daw magpapaloko, Miss V. Ayan Diba? na. Ay, malinaw to, no? Tingala ko. O, yan, may pabulong po si ano. Again, thank you so much, Love Josie. And you can follow Love Josie sa kanyang Facebook page. Makikita nyo po, naka-upload po yung video na yan dyan to remind you from time to time. Kasi ako, palagi ko yung, pag may nagtatanong sa akin, Junie, about the freelance visa, yan talagang sinisend ko sa kanilang link galing doon sa ating Love Josie. Thank you so much, Love Josie. Sige, sir, nagko-comment si Miss Josie ngayon, no? Pero syempre, bago ang lahat muna, mamaya pala, syempre pag-uusapan natin ni Miss V, since ikaw, you have a business setup, din, and you are helping din yung ilang kababayan natin na kumuha ng mga license. Ito, sabi ni Miss Josie, sabi niya, ayan, thanks mga langga, and sabi niya is, eto na, pakibugbog sa info ang ating mga kababayan, photos, langga, and Junie and V. Ayan. Kasi guys, pag-usapan natin dito, Miss V, no, yung lahat muna. Kasi good thing na you are my partner sa business blueprint na ito. Oo. Thank you, and you are my partner as well. Pag sinabi po nating freelancer ka, so malinaw to na pag-usapan natin kanina, na you are not employee. Okay? Ibig sabihin, kaya ka nga freelancer, you are the boss of your own activities or services. Yes. So parang kang business owners. So kaya dapat hindi mo na kailangan, dapat pwede kang, kasi kapag business owner or investor, di ba, Miss V, hindi kailangan ang mga WPS. Dahil siyempre, ang salary Di ba? Pwede siya income. Pero na, the question is, okay, ito sa mga nabanggit, no, very informative yung video ni Love Josie. Ayan, pero Miss V, let's say kunyari, okay, ito na, yung viewers natin gusto na nilang magkaroon ng sarili nilang freelance visa. Yan, na maging legit. Ano yung process ba na kailangan nilang gawin? Is it pwede ba online? Pwede bang may agency sila pwedeng lapitan? Or kailangan they have to go there personally? Ano yung mga gagawin? Or pwedeng lumapit sa ako, humingi ng advice? O pwede yung lumapit muna sa akin, i-advise ko kayo. Kasi isa po, humingi sa ng advice and guidance? Pwede kasi free naman po yan kasi kasi ako, i-share natin yung knowledge niya kasi na-experience natin yan first hand. Like ko sinasabi na hindi yan yung ginugel ko, hindi yan yung research, pero first hand po yan. Talagang igaganyan ko yung MSID ko pag may nagtanong, are you a freelance visa? Yes, freelance. Kaya lagi din minimension to ni Love Josie, no, na actually siya, natutuwa ako kay Love Josie dahil sinishare niya talaga na ako yung good example ng talagang legit freelance visa. So number one, hindi naman bago ka doon sa step, kaya naman yung ganyan si Miss Josie kasi nga, siya rin naman kasi tinatawagan kapag may mga problema. So, ginamit pa nga niyan yung Emirates ID ko. Oo, kasi kaya nga dapat kailangan lang maging aware rather than watching mga, alam mo na hindi ka, eto, lalo na kung gusto mong mag-freelance, kung gusto mong mag-investor visa, magkaroon ng, kailangan mong panoorin yung mga okay yung pala yun. So, hindi naman sinabi na yun ang sundin mo, but you will get knowledge from watching that specific content. So, ako, syempre, gusto ko, ma-experience ko talaga siya first hand. Talagang, inano ko siya, Junie, pinuntahan ko yung aking sa Media City, kung paano, nagpaano ako sa isang consultant kung anong gagawin. Tapos itong consultant... So, naman ang appointment if ever? O hindi naman. Kasi they are actually always there. So una, in-email ko muna or I started talking with them sa email, sa WhatsApp. So nung very important to if you have a business, no, na yung length ng period ng gaano kakabilis mag-response doon sa nag-inquire sa'yo, makukuha mo kaagad. So nag-start ako doon, pumunta ako doon, nagpaano ako sa kanya. So from there, what do I need? Hindi agad-agad pagpunta ko doon is nag-ano ako ng freelance. So marami pa akong kinonsider na okay, ano yung mga maganda, ano yung sa tingin ko yung okay. So actually, they can apply online.
Meron ng Okay. online ngayon. So they can use, alam mo naman we are in UAE. So lahat ngayon since nung nag-pandemic, we can do it online, everything nandun i-upload mo na lang lahat. But you have the opportunity as well na pumunta ka doon, kilalanin mo kasi ano din yan, it's a form of marketing. You'll know the person, you'll deal with the person. So it depends kung ano yung gusto nila. So madali lang kasi kailangan lang yung mga documents mo naka-ready lang So yung pala. documents naman, hindi naman maraming hinihingi na documents kasi ako, Emirates ID lang. Yes, Di ba? yes. Passport. Kasi, Kung nakabisa kayo sa isang kumpanya ngayon, well, yun lang Yes. kailangan. Pero kasi, yung mga wala pang sariling visa ngayon, naka-tourist visa sila. yes, Kasi yes. passport copy, yun lang naman ang kailangan nung i-present eh. Actually, ngayon napakadali lang. But nung kami nga nag-start, grabe, ang dami hiningi, no? Pero again, yun, Emirates, kasi nandito na tayo, no? From FNB, lumipat lang ako. So, Emirates ID is a must. So, yun lang yung pinasa ko. Then, other supporting documents. So, parang nag-due diligence din sila, actually, ng mga freelancers nila. Kasi government to eh. So, to be honest, ako, na-due diligence nila ako, no? So, kaya yung sinasabi ni Josie, di ba, na due diligence siya kasi nga, di ba, nasa government talaga yan. So, ganun din sa freelance nung when we started. So, ngayon, I don't know kung ano na, napakadali na. Pero, kasi sa government directly, yung aking freelance visa, so talagang, ang dami kong pinasa, ang daming due diligence. Pero mabilis lang, Junie. It's around 3 to 5 days lang, okay na, marirelease na yung within the week, okay na siya eh. na week talaga. So, hindi ka... Kasi ako parang, nung na-approve yung change visa ko, parang the next day, parang okay na ako for Emirates ID at saka parang medical. Yes. So, madali lang. Wala tayo sa Pilipinas, sa UAE tayo, sobrang bilis. Yung syempre, ingat tayo dito guys, no, sa lahat ng mga viewers natin. Ito, I think yung kailangan natin mas pag-usapan pa aside from that. Activities. Anong activities mo ba talaga? You have to really identify it. Kasi, di ba, isa sa mga napag-usapan natin sa meeting natin with the Philippine Consulate, yan, kasama nga si Miss Josie, is teka lang, tama ba yung activity mo doon sa license mo? Na yun ba talaga yung gagawin mo? Kasi minsan, baka mamaya it requires another license or permit for that. So, kailangan i-identify mo yun, linawin mo siya kung ano talaga yung gagawin mo. So, kaya nga malaking bagay din siguro that you have to inquire, you have to call them, just to make sure that you're getting the right licenses. Kasi imagine niyo to, no? Very basic lang. Halimbawa kayo, may mga anak kayo, pag-aaralin nyo, di ba you do all the necessary talagang research talaga. Research. Kasi alam mo, ilalagay mo na, same as with yourself din. So, ikaw ilalagay mo yung sarili mo doon. Kailangan i-research mo din kung ano ba yung... tsaka maganda yan, Junie, dahil nalalaman mo, masishare mo din sa iba yung mga experiences. So, i-research mo. Wag lang yung... katulad na sinabi sa video ni Jose, may kilala ako. Marami yan, ano? So, we are not against dun sa mga company na they're actually selling yung freelance visa. But again, you need to do your own research. Bilang ikaw, hindi kayo, kasi alam mo... No, we are against it. Hindi sa we are against it kung lalo na alam natin masisira ang buhay nila. We are against kasi we are istorya kasi ako, friend. We are not against kung yun yung bebenta sila. Pero or kung ginagawa man nila yun, or kung ginagawa man nila yun, they have to educate itong mga Pilipino. Kasi sabihan nila, inform nila. Meron isang tao kasi na okay, para makapagtrabaho siya sa kung kani-kanino niya gusto talaga, kumuha siya ng akala niya own visa. Eto na. So nag-apply na siya. Nagtataka siya bakit wala siyang Emirates ID pa rin? Bakit hindi pa rin siya nagpa-medical? Alam mo yun, ngayon, friend, ang masama nito, namatayan siya. Ang kamag-anak, I think mother niya. Ngayon, pwede naman siya umuwi kung gusto niya, pero ang problema niya, ang wino-worry niya, paano siya makakabalik? So, dapat maintindihan nito ng mga gumagawa ng mga ganito, no, nag-o-offer ng mga ganyan. They have to, if ever man na yun talaga, they have to have proper education sa mga tao. Kawawa yung mga kapayan. Mas makakatipid kasi sila kapag kaysa magpa-exit-exit sila, di ba, mag-A to A, medyo mahal-mahal din naman yon. Kaysa bumili nga naman sila ng own visa. Sa mga makakatipid sila kasi parang 7,000 na lang o 6,000 na lang or 11,000 na lang. Madagdag ko yan. Kung naalala mo, during our meeting with Conjen Marford, minention din doon sa meeting na kung konti lang naman yung, I think Josie was the one who point this out. Kung maliit lang naman ang diferensya,
aba, kunin mo na yung legit freelance. Kasi ang problema with us Filipinos, nanggaling kami doon. Ganon tayo, kung saan yung medyo mura, yun yung ginagrab natin. But the Oo problem naman. is, oo, totoo yan. It's our instinct as human na, uy, mas mura dito, kukunin ko to. Kaya lang, yung ibibigay sa atin na mga benefits or mga ano ba, ang difference ng 1,000 dun sa legit na freelance visa to dun sa nabilhan nyo ng visa, why not go with it? At least wala kang problema along the way. Kasi yun ang problema. Okay, nakatipid ka ng 2,000 dahil bumili ka ng visa sa ganito. Ang problema, eto na. Nagdatingan na yung mga problema na hindi mo inakala, na hindi ka din knowledgeable kasi hindi ka din in-inform ng pinagbilhan mo. So, very important na yung pagbibilhan nyo ng visa, freelancean, ay kailangan na i-inform kayo, educate nyo. Oo, kasi kung kailangan nakalagay doon ay sales lady ka, kapag chinek yung mga police, huwag mo sabihin na I have my own visa o I am a freelancer. Pero doon sa MLS ID mo, guys, kapag nakaka-receive naman kayo ng mga anything, no, like ID or ano man mga documents yan, try to read this. I believe naman all Filipino know how to understand. Nakarating na tayo sa UAE, Junie. Oo, diba? Kasi kung nakalagay doon na sales lady ka or sales staff or ganito ka lang, wag mo nang ipangalanda ka na freelancer ka. Kasi it's a big question for CID or sino man yung mga officers na yan na in case magkaroon ng random checking. Tapos yung proud ka pa without totally understanding. Then you are putting yourself into alanganin. Oh, actually, we saw this sa TikTok. Talagang may mga content creator din tayo or influencers na sinasabi na, uy, may mga kabayan na ganyan. Actually, themselves, they don't know kung ano yung dapat. So, kung tayo naman ay content creator, influencers, maging ano din naman tayo. Mag-research din tayo. Kasi maniniwala ang viewers mo Kapag maniniwala. So, better ibigay natin yung tama. So, hindi dahil lang for the sake of the maraming mag-view kasi nga, this actually a form of gossip. To be honest, kasi hearsay, gossip? Social ang English mo, madam. Yes, gossip. So, di ba na maging responsible tayo na mga citizen, di ba? Hindi man tayo content creator, we are giving the right information sa ating mga kababayan. So, kaya nga may Love Josie, may Junie Sorsano, may B. Pwede nyo kami tanungin, hindi dahil matatanda na kami noon. Nauna kami, hindi. Pero actually, nire-research natin, nagbibigay tayo ng time natin not only to create such content, pero nire-research natin, inaalam natin from people who actually have a first-hand experience dun sa mga to. Hindi lang yung hearsay. Mahirap chismis yan, pag ganun. Anyway, kasi siyempre, Miss Vino, grabe ang marketing budget ng mga iba't ibang mga business setup companies, di ba, sa Facebook, sa TikTok, nakikita natin lahat yan. So, ano yung say mo para dito? Kasi siyempre, ito, yung tipong just pay 1,000 upfront and then the rest is installment na siya. May iba naman, parang 6,000 lang, multiple visa pa, ganyan. Kasi parang pag sinabi mo kasing freelancer, ano ba, freelancer visa ba ang kukunin mo? Or how about business visa na lang? Kasi same lang din naman di ba? Pero especially if you're planning to create a bigger group, then why not a business license na lang? Yes. Diba? Kasi, so, ini-take mo doon sa mga nagkalat ngayon. Kasi ako, nakaka-tep parang 3,000 lang daw initial payment. Diba? So, unang-una, companies naman. Kasi naalala ko, napuntahan ko yung isang company na yon. Yun naman, ang pagkukunan nila ng license mo is from yung mga na-mention ni Miss Josie. Yes. Free zone. Parang ganun. O kung ano man yung pwede mong pagpipilian. Exactly. Yun. Actually, yung mga na-mention ni Love Josie, yung mga free zone natin, yung mga kung saan yung kukunin yung mga freelance visa, at the moment, to my knowledge, I don't know, wala kaming ganun na clickbait na pay upfront ka lang ng ganito. Kasi government po yan. So, it's merong offer yung but I don't know, again, I don't know. So pagka diretso kasi sa government, walang upfront na hinihingi diyan. So it's either you pay it in two kasi dahil sa credit card na gagamitin mo, but again, it's not
government, pero yun yung bangko. Now, pag doon naman sa mga company, kasi yung mismong company, yung Sila nagsispend ng nagpa-funding, pera muna. sila yung Oo. nag-i-split, sila yung nagbabayad muna, binabayaran din nila kung ano yung kailangan dun sa government. Oo. Yan Kasi they will yun. ask naman for a check eh. So that's their guarantee Yeah. no, na mapapayaran mo din sila. So marketing Yes. strategy nila. Pero sinasabi natin na yes, pwede pong legit itong lahat Yes. ng mga nakikita natin Opo. na mga business setup companies na Yes. nag-offer. Kasi nga supposedly one of our guests dapat ngayong gabi is ano Oo. pangalan ng company ni Si ni Jinisa Easyway? ng Easyway. It so happened na actually meron siyang big client today na kailangan i-meet nila in person. So, but definitely she'll be with us. So, yan yun. Marami siyang yun ang ano ko dyan, yun ang take ko dyan. It's yung mga, hindi namin sasabing they are not legit, but may mga company talaga na they do the marketing na upfront is ganito. Again, kasi si company, binabayaran na yan doon sa mga government. Let's Oo. say, At saka pwede naman sila magpa-verify, friend eh. Pwede naman sila magpa-verify sa Tashil. Pero meron siya yung yung sa baba ng mga nyo, nandoon na, i-scan mo lang yung QR code, lalabas na yun, doon pupunta yun sa government na website. So, ibig sabihin legit yun. Legit ka. So, kasi makikita mo doon yung existing kung hanggang kailan yung ano mo. So, doon pwede nyo na i-check. So, kailangan lang natin maging, total naman mahilig naman tayo magdudut-dut, no, sa cellphone. Oo. At saka huwag sayang yung pera kasi minsan eh. Di ba nagbayad ka ng malaki tapos hindi pala legit. Yes. Kaya yun. Tapos yan nagsisimula nagkakaproblema yung ating consulate. Sabi ni Pinay Indian accent, shout out me then, sir. With love from you. Hi, Madam Sir. Hindi ko kaya. Si Pinay Indian accent lang yun. Hi, Madam Sir. Thank you so much. So, totoo yan kasi pag nagka-problema na, saan tayo tatakbo sa government? Tapos, sasabihin natin na hindi tinutulungan or whatsoever. Hindi ako nagsasabi na kinakampihan natin yung ating government. Pero tingnan din natin yung ating pinagagagawa, di ba? So, yung decisions mo or yung actions mo will lead to something else. So, wag tayo yung pag di natulungan. Siyempre, government yan, alam nila kung ano ang proseso. So, tayo dapat maging responsible tayo. Ganun lang kadali So, yun. check nyo na yun guys, kasi ang nangyayari kasi minsan, Miss Vino, may mga kolorom na employer-employer. Yes. Ang gagawin niya, don't worry, bibisahan kita. So, ang gagawin niya, dahil kolorom na employer lang siya, bibili siya ngayon sa itong mga nag-aalok-alok lang. Ngayon, ito naman si staff, dahil akala niya nabisahan siya, akala niya okay na siya. So, ang akala din niya ay galing sa amo niya na yan. Yun pala, iba ang employer na nakalagay doon sa kanyang visa. So, we have to read, okay? Magbasa tayo, tingnan natin tama ba to, and then if there are some questions and medyo confusions, pwede na mo mag-talk to your employers. Lalo na yung mga small company, kasi definitely, ito yung mga maliliit na kumpanya, sila yung maaaring gumawa niyan eh. Kasi yung mga malalaking company talaga natin, na maayos yan. Okay. Exactly. Yan din nagkakaproblema, no, nung sa consulate na nagkaroon nga ng problema dahil yung pagbe-verify na, yung company, hindi man lang yung company, informed company. Okay, kasi nagbibigay ng ilan. Oo, kasi bigyan natin guys sila ng senaryo ha. Ganito kasi mangyayari yan. Ang gagawin ng mga nagnenegosyo na gano'n. Kukuha sila ng license, business license. Ngayon, kasama nila doon with how many visa slots na available. Yes, ganyan. Ibenta nila ngayon itong slots. Ang problema, kasi normally, di ba ang business license 1 year lang. Yes. Kunyari, nakabenta sila ng slot bandang dulo na. Guys, most of the time, itong mga gumagawa niyan, hindi nila renew ang business license na yun. Kasi kapag nag-renew ka ng business license, i-renew mo pati ang mga visa ng mga staff mo. Lahat. Yes. Pinagbayad na sila sa iyo eh. So, hindi na sila magbabayad para sa yan ay nawawala na. Yan ay nawawala na. So, if you properly inform you, then at least alam mo na by next year, alam mo kukuha ka ulit ng bago. Kasi minsan, di ba, nakalagay doon sa Emirates ID nila, valid for 2 years. Kasi ganyan. Pero dahil yung license ay hindi na ni-renew and all, void na yon. So ngayon para pag nagpa-verify ka, walang company na nag-i-exist na active. Yun, doon na nagkakaproblema. Thank you so much sa ating kapatid, Mr. Myron Da Costa. This is really important information for anyone who is planning to pursue. Idol natin yan eh. Thank you so much, no? Mr. Myron is part of the Philippine Business Council Dubai Northern Emirates. Isa sa ating BOD. Yan. So thank you so much, Myron. Grabe yan. Idol ko yan eh. And thank you din kay Pinay Indian accent for sharing
Ayan yung Thank you live so much, natin. Vinay. Ayan. We just hope na Oo. makatulong. Siguro guys sa mga viewers natin dyan, kapag nadaanan nyo yung live natin na to, try to share this Facebook Live. Yes. Para at least ma-educate sila. At least hindi Exactly. alam mo, malagay sila sa alanganin or mamaya Oo. pag may emergencies, kailangan umuwi, hindi na makabalik dito. Yan ang Kasi mahirap. yung mga pangarap nila, no, dito sa abroad. Okay. Sinira ang pangarap, no? Oh. So ito Miss Vino, lumalagpas kasi tayo sa oras, pero we promise Oo. kasi na we will have Yes. another last topic, which is paano nga ba Miss V? Ito na, naka-freelance visa na ako Miss V. Legit na. Pero meron na akong business license mismo. Yan, based on our experience, tayong dalawa, how can we get clients? Kasi at the end of the day, may visa ka nga, may freelance Wala ka visa ka naman, nga, ano. kung wala ka naman income. Oo, Patay. oo. Diba? So, Paano mo paano i-renew? Oo. Like for example, ako I will share muna ako. Naka-freelance visa ako long time ago na. So, Hindi ka naman kasi malaki naman ang sahod ng Habibi mo. hindi. Kaya Wala akong sahod. Freelancer ako eh. Pero ang laki na ng sahod ni Habibi. So kahit nga ka lang. Hindi. Ano yan, before I jump into freelancer, talagang pinag-aralan po yan muna. Kasi yung tulad nung sinabi ni Junie doon sa ating first episode na bago ka mag-decide na mag-freelance or magkaroon ng sariling company, kailangan masustain mo yon. So duman tayo dun sa proseso na yon. Until now, ano tayo, no, Junie, kasama naman siguro sa buhay natin yung medyo may ups and downs. So siguro, very important na eto, may freelance visa ka na. Now, what you will do? Ito yung sinasabi ko na ibenta mo yung sarili mo. Kumbaga, kailangan mong mag-Jollibee ka, ibida-bida mo talaga, no? Kasi para makahanap ka ng kliyente. And then, while you're doing the freelance visa, kasi ito yung personal kong ginagawa palagi na talagang I keep on educating myself. I keep on learning kasi education is a continuous process eh. Kailangan, inaano mo yung utak mo, training yan. Okay, freelance visa na ako, eventually. Would you believe na hanggang ngayon, nag-aaral pa ako with mga project management kasi you want to achieve, you want to level up yourself. Ito yung hindi na ako na-challenge na nag-host na lang ako ng kids party, nagaganto na lang ako kasi you want to do bigger pa sa sarili mo. Freelance visa ka, you have the benefit of time. Kailangan ikaw ibenta mo yung sarili mo, kilalanin mo yung mga circles mo. Hawag yung katawan mo ha, yung services mo. mo. Kasi yung katawan ko hindi na po pwede. Yung services mo, for example, I'm in the Kasi event. nag-try ako, walang bumili. So services ko na lang. Ayaw. So siguro dahil may freelance visa ka na, kailangan mong pumasok dun sa mga circles talaga na tulong sa'yo. Very important yan kasi okay, ako mahihain ako pero kailangan ko palang ganun, ganyan, ganito, kailangan ko pumunta sa ganun. Kailangan mong ibenta yung sarili mo for you to makilala at the same time, paano mo i-sustain yung freelance visa mo? Paano mo babayaran? Kasi ako, I have a visa of 3 years. Kaya ngayon, 2 years na lang yung freelance eh. Ako, nakahabol pa ako nung last ko. And then, ang problema sa akin is yearly, nagbabayad ako because of the activities. Okay? So, yung visa ko is 3 years, but the activity nung under ng freelance visa ko is binabayaran ko siya on a yearly. So, kung ikaw, kailangan mo yun. Dapat laging may nakatabi ka na. Kaya dyan yung napapansin mga eventologists, ang lalakas rumakit. Kasi tinatabi na nila yung para dun sa pambayad sa kanilang visa or freelance activity nila. So, masasuggest ko lang, kailangan talaga, you need to sell yourself. Kasi yung aking mentor, lagi niya sinasabi, you need to sell yourself. You need to bring yourself outside. Kailangan ipakilala mo sa mundo kung ano yung kaya mong gawin para alam nila, baka marami ang hindi nakakalam na nag-events ako eh. Kasi di ba, ang aking Facebook page is more on the community. But to be honest, my bread and butter is actually events. So doon tayo. Kasi naka-NDA din ako sa iba kong mga kliyente. Hindi pwedeng i-post po. So yun, to be honest. Ibenta mo yung sarili. Big time ng mga clients na, no? So hindi na kailangan. May mga client na gano'n na, hindi mo pwedeng i-post kahit na doon ka. So gano'n ang klase ng mga kliyente din nakukuha ko. So no disclosure. Ikaw, ano man dyan? Ako naman, ayan, para sa mga viewers natin dyan. Ito, tama yung sinabi ni Vino, before you jump into deciding na maging freelancer, make sure na may client base ka na. Kasi ano yan eh, para alam mo na you are ready na like I said, yung full-time job salary mo
kayang i-cover ng freelancing mo. Okay? That's the time that you will say, okay, mag-freelance na ako. Pero kung alam mong wala pa, risky yun. Risky yun ha. Wag na yung gagawin yun. Okay. So number one, ganito yun. Parang business lang yan as freelancer eh. Kung mag-freelance ka of certain services, alamin mo, sino ba ang target market mo? Sino ang client mo? Kunyari, like ako, digital marketing kasi. Sa akin, more on business. So I have to be with these Filipino entrepreneurs or entrepreneur circle. Kasi sila ang target market ko eh. I have to be friends with them. I have to be part of whatever activities na ginagawa nila. Or I have to mingle. I have to be friends. I have to be associated doon sa mga ginagawa nila. Or yung ibang style nga na ginagawa ng ilang freelancer. Sige ma'am, gusto mo bigyan kita ng trial. Diba? Kasi kailangan makita ni client mo na, okay, magaling pala. Sige, i-hire na kita. So, ganun lang doon. So, how services, be with these people na alam mong sila ang magiging client mo. Kunyari, nasa event ka, photographer ka, sino ba ang client mo? Sino ba ang nangangailangan ng photography? Yes. So, events, be friends with V, kasi marami siyang events, or attend sa mga events. Yes. Diba? Kaibigan yung mga ano doon, yung mga production companies, baka kailangan nyo ng videographer, pwede ako dyan, pwede ako dito. Diba? You need to identify sino ang consumer na mangangailangan ng services na meron ka. And then that's it. Pero I suggest pa rin talaga, Miss B, na aside from honing your skills dito sa talent na meron ka, is dapat talaga mag-aral ka pa rin. I agree with Miss B na mag-aral ka pa rin. What are the trends? Diba? Ano na yung mga trends? Paano ka naman paano mo pa ma-market ang sarili mo? Paano gumawa ng proper na mga reels mo or V-reels na tinatawag? Yan. Kasi normally kasi kapag nag-a-ask, kapag freelancing talaga guys, hinihingi po talaga ang inyong portfolio. So portfolio means, ito yung sample ng mga gawa ko, ito yung mga sample ng mga naging clients ko before, and then ito yung skill list na meron ako, na ito yung mga kaya kong gawin, and then saan ako strength, di ba saan ako, ito yung mataas ang strength ko dito, ito yung mga minor na kaya kong gawin, ayan, at saka hiling, ayun. So, syempre guys, when it comes to your rate, you have to be very, very clear. Kung nagbibigay po sa inyo ng presyo, it should be something that is actually equals to the services na kaya nyong ibigay. Kasi kung alam mo, kunyari, ang dami mong deliverables, 10 ang gagawin mo sa kanila, pero ang hinihingi mo lang na budget is 1,000, is that enough? No. So, dapat you have to price your services as per doon sa level nung hinihingi nilang deliverables. Kasi kunyari, photographer, o kung 1 hour ka lang naman, baka pwede nang, normally ba Miss B, pag 1 hour lang mag-photographer, magkano? Nako, grabe, 1 hour? Ako lang 1 hour. Kunyari lang. Let's say, isang event usually 4 hours yan, di ba? 4 hours. So, 4 hours yan. Yun ang basic ng ating sa mga events. So, usually, nag-start yan with 2,000 sa pagre-rate, no? So, yun lang yung 4 hours, 2,000? Alin yun? Salary ng ilan? Parang 2,500 sa katrabaho. Yes, photo shoot, gano'n. Oo. So yung photographer, 4 hours, 2,000? Yes. Kasi ano yan, like for example, for pictures, kasi may editing yan, and yan yun. Yun yung sinasabi natin actually na dahil nga, so, experience ka na, hindi ka bababa dun sa level. Kasi parang ako I am talking about myself. Hindi mo ibababa yung, okay, bayaran mo lang ako ng ganito. Excuse me. The experience, yung mga clients, ang dami mo na. So, sa sarili mo, ganun mo binavalue yung worth mo. Kasi pag binaba mo siya to, let's say, okay, Miss B, mag-host ka rito 100. O sige, magninang na lang ako. Ninang. Wag na, masakit pa sa bulsa yun, di ba? Kasi, why? For example, photographer, videographer, or sabi mo mga host, nag-exert ng effort siya na Junie, magbibihis, prepare yung mga gadgets, sa gadget na lang ng photo video di ba? So, ito yung nakita ko ito pinost from the Philippines sa mga gadgets lang, no? Tapos sisingilin mo yung kliyente mo, ganito lang. Magninong na lang yan
So, importante yan, magninong. Oo. And ito pa, ma-share ko pa, kung ikaw ay freelancer, kasi sabi nila, paano daw sila babayaran, as freelancer. Oh, yan, Actually, payment. Good. eto ha, may share ko na rin to. Kung freelancer kayo, based on my personal experience and sa mga kakilala natin, contract is very important. Yes. Pag freelancer ka, kailangan, kahit sabihin mo pang birthday yan, kailangan ikontrata mo kaagad yan. Tapos Kasi worst comes to worst, di ba? Paano ka magko-complain, di ba? Paano mo sila i-reklamo kung wala kang kasulatan? So, contract is really important. So, yan ang Number kaibahan sa freelancer into owning a business. So, dito pumapasok yung may sarili ka ng business kasi pag business ka na talaga, you have yung mga business account, andyan na yung mga lahat, may kontrata na yan. So, pero kung freelancer ka as a person, magkontrata ka pa rin kasi doon ilalagay yung iyong minsan hindi naman kailangan super complicated na contract eh. A simple contract is fine. Simple lang. Linaw lang yung detalye ng activity na gagawin mo sa kanila, kailan yung submission ganito, yung payment niya, very important yan. Kaya yun yung nagkakaproblema pagka freelance kasi hindi nababayaran. Dahil ayun nga, kung nakakontrata ka, at the same time, okay, freelancer ako, pero alam din ng kliyente mo na okay, they are also serious sa ginagawa nila kasi imagine freelance. And you can demand for the payment. Bago ka ang payment namin, actually pag freelance ka, you can open a bank account. So pwedeng personal account mo, okay? Except lang pag freelance na kasi company account yun. Pag freelance ka, you can open an account under your name kasi ang freelancer, you consider yourself individual ka, pero yung individual na yon is the company itself. Let's say, Villa Aurelia-DDA, I myself is a company, pero individual ka. So, yun yung kaibahan naman nun pagkadating sa company, di ba? So, yan. 1 hour and 25 minutes na pala tayo. Actually, i-add ko na lang to, no? If you are getting a freelance visa, pwede kayong mamili, it's either mainland or pre-zone. Yung diniscuss ni Love Josie, diniscuss niya yung kung saan kayo kukuha, mga pre-zone visa na yan. So, pwede nyo balikan yung video na yon. And also, siguro, yung Abu Dhabi din, they are actually giving yung freelance din and also the influencers visa. Hindi pinakang word influencers visa, pero meron doon yung vlogging and also yung tinatawag nating marketing on social media. So, meron sila nun. And kung ikaw naman ay freelancer, madali lang talagang malaman kailangan mo na educate sarili mo. Yan yung tinatawag sila, ko may WP, meron ka pang NOC ka na lang. Oo, tapos may NOC, hingin nyo yan. And you can always ask us sa PhilVision Middle East LLC kung kailangan nyo ng may mag-guide sa inyo. And yun naman, kami naman, nagbibigyan naman kami ng free consultation and then we will lead them to the proper na mga dapat nila makausap. So yun, di ba? We just hope guys itong ating episode na to, no? Kasi nga ang dami na po talaga na freelancer or gusto maging freelancer. At alam naman natin kapag talagang magaling ka, your income talaga is way better than just a regular staff, okay? Yes. Pero sa hindi lahat, kasi may kilala tayo regular staff, pero ang sahod 40,000 dirhams per month. Oh yes, meron kailangan ganun. If I may also add. Ito naman, i-add ko na rin to before we end our live tonight. Yung kung kayo ay freelance visa, actually you can sponsor yung inyong mga anak, yung inyong asawa, you can sponsor, no? Ngayon, pwede naman sila din mag-work. So, paano po yun? Actually, kayo ang magbibigay sa kanila ng NOC. Yun, para sila makapag-work. And then, they can ask for a temporary work permit sa ating government. Yan. So, isang tabayanan nyo na kasi ang business blueprint po, yung concept ng aming online show is that we would like to share some business ideas, business planning. Kaya expect po that soon we will be joined by couple of Filipino new business owners or mga dati ng may mga business dito because we wanted them to share ano yung sikreto, ano yung strategy, ano yung behavior, yung attitude na kailangan nila, how to face fear, di ba, of failures or bankruptcy, or how to recover from bankruptcy, for example, or how to handle yung iba't ibang klaseng employee, di ba, Filipino nationality. Yan, kaya maganda po yung online show. Alam mo,
gusto na natin ikat to eh. Kaya lang, tingnan mo to. May tanong si si Hael, may solution po ba mag-sponsor visa pag mababa ang sahod? Ayan. Tungkol sa sa consulate natin, ano? Oo, alam mo, mag-message ka na lang para mas lalo naming masagot lalo, 'di ba? Yung iyong katanungan. May solution tayo diyan sa lahat ng bagay. So, Hindi parang out of topic kasi siya, pero kasi parang sinasabi nito, siyempre napag-usapan din natin to no sa meeting natin to sa with Conjen na well, in reality, wala naman talagang konti lang pala ang mga Pilipino na sumasahod ng more than 10,000. Pero guys, there is a reason why the government implemented this requirement for affidavit support. Kasi nga, because of the past experiences, no, na marami ang mga Pilipino dito na tumaas ang mga TNT, na walang mga trabaho, etc. etc. Then ang sabi ni iba. So ang sabi ni Conjen, wala naman po siyempre ang Philippine Consulate General natin dito is they are just abiding whatever is the implemented of the government. So pwede nga daw po is pwede tayong pwede kayong mag-email ayan sa anong agency ng government, MWO. Oo, MWO. Ayun yung mga picture gano'n. Ay, unang i-like nila yung mga tulad ng MWO, Philippine Consulate General, i-like nila yung mga Facebook page niyan, mga website niya para knowledgeable din tayo dyan. Ayan, thank you so much kay Buhay sa Abroad na nanonood sa atin. And of course, to Josephine Paulo din. Ayan, maraming salamat guys. But I'm so sorry, this is the end of our episode today. And po, if you are planning to start your business, become a freelancer, or you wanted to learn from business and mga entrepreneurs na mga nandito sa abroad, then ito yung online show na dapat yung panoorin. Kasi definitely, you are going to learn something that you can apply to whatever future plan na meron ka. So Ms. Bing, maraming salamat. Any final word? Maraming salamat. Again po, maraming salamat sa inyong lahat. And we are not asking you to like our page, to like our Facebook pages. Hindi namin kailangan magpadami ng mga followers. But actually, etong episode namin... sana marami lang manood. Oo, gusto lang namin na i-share nyo ito sa mga kakilala ninyo na sa tingin nyo na kailangan nila. At ito yung show talaga, I'm very, very honored na sabihin talaga, unscripted. Talagang wala. Nag-effort kami kasi naka-necktie kami, naka-coat kami. You know what's good about live? This is a serious discussion. This is actually, medyo mahirap to kasi unscripted to, unfiltered talaga tong aming discussion dito. Whatever is coming out dun sa aming mga sinasabi, sa aming mga bunganga, yung po talaga, yung kaya mahirap actually ang live. Pero my final word, nako, kung kayo ay mag-freelance visa, tulad din po na na-share po ni Mr. Junie Sorsano na alamin natin kung is it really the right time for you to do the freelancing o pwede mo naman kasi pagsabayin na you are working and then dun sa proseso, dun ka mag-decide kung kailangan mo na nasa tawag po yan ng pangangailangan sinasabi. Every Monday magkita-kita tayo ha. So we know that napakadaming i-discuss about freelance visa but we are open, you can ask anything, so we're going to try our best na masagot based sa mga experiences and mga na-research at mga government na entity natin. So every Monday yan. So marami kayong matututunan dito. Monday, 8 p.m. Ayan po, please help us to share itong ating live na to or tag your friends para at least ma-educate sila and then we will be happy na nagpupuyat kami. Kami to help our kababayans din. Na alam mo, iba pa rin kasi that you are confident, no? Na alam mong totoo at legit yung pagiging freelancer mo. So, Miss B? Napanood ko to sa Business Blueprint. Si B at saka si Junie nagsabi, walang problema, go. Thank you so much, Junie. Have a great day. Thank you so much. See you next Monday. Ayan, sa Monday. So guys, we're going to play again yung video ni Love Josie. Ayan po para sa dagdag na information nyo bago tayo magpaalam. Thank you so much, Miss B. Bye-bye, guys. Bye. Good night. Freelance visa ba ang kailangan mo? Huwag basta-basta maniniwala kapag may nagsabi sa'yo ng, may kakilala ko, pwede kang bigyan ng freelance visa. Mura lang. Kabayan, maging matalino. Huwag kayong bibili sa mga kumpanya na hindi mababanggit sa video na to.
The Migrant Workers Office or MWO advises the public to employ legal entities only when securing visa and avoid engaging in visa trading in the UAE. Para hindi na po kayo maligaw ng landas, ito po ang listahan ng mga free zones offering legitimate freelance visas. Ras Al Khaimah Economic Zone para sa mga media professionals at educationists. Dubai Media City para sa various fields related to media. Dubai Internet City. Dubai Knowledge Park para sa education advisors, e-learning advisors, executive coaches, trainers, and researchers. Dubai Design District para sa mga apparel designers, fashion stylists and artists, wedding planners, hairstylists, textile interior object designers, image consultants, at iba pa. Ajman Free Zone. Dubai Development Authority. Creative City Media Free Zone sa Fujairah para sa mga media, events, education, consultancy, communication, marketing, music, entertainment, and design. Al Quwain Free Zone, Dubai Airport Free Zone Authority or DAFSA at Dubai Culture and the General Directorate of Residency and Foreigners Affairs para sa talent pass, media, education at marami pang iba. Para naman sa mga domestic helpers natin, they can only be employed through licensed agencies, tadbirs, and through direct sponsorship of a qualified employer. Nakakalungkot dahil madalas, kapwa mo pa Pilipino ang manloloko sa'yo. Huwag naman sana ganyan. Kung ayaw nyo magkaproblema sa inyong papeles at hindi kayo mahirapan sa verification sa MWO office dito sa UAE, bumili lamang ng inyong visa sa mga nabanggit na legal entities at huwag na huwag sa kung kanino man. Tandaan, workers and employers involved in visa trading are considered partners in crime, kaya both may be held liable as determined by the proper court of law. Huwag tayong magalit kung hindi ma-verify ng MWO ang ating mga dokumento. May mali kasi sa proseso. Kaya kabayan, huwag nang magpapaloko, maging alerto.